Sa isang malayong baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan, matatagpuan ang isang maliit at halos gumuho ng kubo na yari sa pawid at kawayan. Doon nakatira ang pamilyang De La Cruz, isang pamilyang halos araw-araw ay sinusubok ng kahirapan at pang-aapi ng kapwa. Si Mang Isko ang haligi ng tahanan. Isang magsasaka na ang tanging puhunan ay ang lakas ng kanyang katawan at ang lupang hindi naman niya pag-aari. Kasama niya ang kanyang asawang si Aling Rosa, isang mapagmahal ngunit laging nag-aalala sa kinabukasan ng kanilang nag-iisang anak na si Lito. "Isko, konti na lang ang natitirang bigas," mahinang sabi ni Aling Rosa isang gabi habang pinagmamasdan ang halos walang laman na banga. Napabuntong hininga si Mang Isko. "Bukas, sisikapin kong makakuha ng dagdag na trabaho sa bukid ni Don Severino." Ngunit alam nilang pareho na hindi madali iyon. Si Don Severino ang pinakamayamang tao sa baryo at siya rin ang pinakamapangmata. Tuwing dadaan si Mang Isko sa kanyang malawak na lupain, lagi siyang pinapansin ng mga tauhan nito. "Oh, Isko, dahan-dahan sa pagtapak, baka masira mo ang palay," pang-aasar ng isa. Minsan naman ay narinig ni Lito ang mga batang anak ng mayayaman na nagtatawanan. "Tingnan mo si Lito, parang basang sisiw. Siguro hindi pa nakakakain ng maayos." Pinipilit ni Lito na huwag umiyak. Sa halip, tumatakbo na lamang siya pabalik sa kanilang kubo kung saan siya ligtas sa pangungutya ng iba. Sa kabila ng lahat, hindi nawawala ang kabutihan sa puso ng pamilya. Kahit kaunti lamang ang kanilang pagkain, handa pa rin silang magbahagi sa mas nangangailangan. Isang umaga, habang papunta si Mang Isko sa palayan, napansin niyang tila may kakaibang liwanag na sumisiklab mula sa gitna ng bukid. Huminto siya at napakunot ang noo. "Ano kaya iyon?" bulong niya sa sarili. Ngunit dahil sa dami ng kanyang iniisip, ipinagkibit balikat na lamang niya ito at nagpatuloy sa trabaho. Hindi niya alam na ang liwanag na iyon ang magsisilbing simula ng isang pambihirang pagbabago sa kanilang buhay. Samantala, sa kabilang bahagi ng palayan, may isang lihim na hindi alam ng sino man. Sa ilalim ng makakapal na dahon at putik, may isang nilalang na hindi pangkaraniwan, isang pagong na kumikislap ang balat na parang ginto sa ilalim ng araw. At sa di kalayuan, may isang engkantong tahimik na nagmamasid. Patuloy ang ikot ng buhay sa baryo. Ang mayayaman ay lalong yumayaman at ang mahihirap ay patuloy na minamaliit. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang hiwagang unti-unting gumigising. At ang pamilyang De La Cruz na matagal nang inaapi ay hindi pa alam na malapit na nilang makatagpo ang biyayang magpapabago sa kanilang kapalaran magpakailanman. Maagang nagising si Mang Isko kinabukasan. Hindi pa sumisikat ang araw ay nakahanda na siyang muling harapin ang maghapong pagtatrabaho sa bukid. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng hangin sa mga dahon ng palay ang maririnig. Habang naglalakad siya patungo sa palayan, naalala niya ang kakaibang liwanag na nasilayan niya kahapon. Hindi tumalis sa kanyang isipan. "Hindi kaya guni-guni ko lang iyon?" tanong niya sa sarili. Ngunit may kakaibang kutob sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila may nais magpakita sa kanya. Pagdating niya sa gitna ng palayan, muli niyang nasilayan ang liwanag. Mas maliwanag ito ngayon, tila kumikislap sa pagitan ng mga halamang palay na bahagyang yumuyuko sa ihip ng hangin. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat hakbang niya, lalong lumilinaw ang pinagmumulan ng liwanag. Hanggang sa tuluyan niyang makita. Isang pagong na may balat na kumikinang na parang purong ginto. Napahinto si Mang Isko. "Isang pagong?" Bulalas niya. Hindi ito pangkaraniwan. Ang pagong ay tila nagliliwanag sa bawat galaw. At ang mga mata nito ay may kakaibang ningning. Parang may talino at lalim na hindi maipaliwanag. Lumuhod si Mang Isko at maingat na pinagmamasdan ang nilalang. "Paano ka napunta rito?" mahina niyang tanong. Hindi sumagot ang pagong, ngunit bahagya itong gumalaw papalapit sa kanya.
na para bang hindi ito natatakot. Sa halip na mangamba, nakaramdam si Mang Isko ng kakaibang kapanatagan. "Hindi kita sasaktan," sabi niya, na para bang nauunawaan siya ng hayop. Maingat niya itong hinawakan, hindi ito nagmatigas o nagtangkang tumakas. Sa halip, tila kusa itong sumama sa kanya. Dinala niya ang pagong pauwi. Pagdating sa kanilang kubo, agad na napansin ni Aling Rosa ang kakaibang dala ng kanyang asawa. "Isko, ano yan?" Gulat na tanong niya. "Hindi ko rin alam," sagot ni Mang Isko. "Natagpuan ko sa palayan. Tingnan mo ang balat niya. Parang ginto." Lumapit si Lito at ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng pagtataka at tuwa. "Ang ganda niya, tatay," sabi niya. "Pwede ba natin siyang alagaan?" Nagkatinginan sina Mang Isko at Aling Rosa. Sa gitna ng kanilang kahirapan, isa pang aalagaan ay tila dagdag na pasanin. Ngunit nang muli nilang tingnan ang pagong, tila may kung anong hiwaga na humihila sa kanilang mga puso. "Sige," sa wakas ay sabi ni Aling Rosa. "Pero kailangan nating siguraduhin na hindi tayo mapapahamak." Ngumiti si Lito at agad na naghanda ng maliit na lalagyan ng tubig at dahon para sa kanilang bagong alaga. Hindi nila alam na mula sa sandaling iyon, nagsimula nang magbago ang takbo ng kanilang buhay. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang pamilya, may isang liwanag na muling sumiklab sa loob ng kanilang kubo. Sa tabi ng pagong, unti-unting lumitaw ang isang nilalang, isang engkantong may anyong payapa at mata na puno ng karunungan. Pinagmasdan niya ang natutulog na pamilya. "Salamat sa inyong kabutihan," mahina niyang bulong. Pagkatapos ay tumingin siya sa pagong at bahagyang ngumiti. Panahon na upang masukat ang kanilang puso. At sa isang iglap, naglaho ang engkanto. Iniwan ang mahiwagang pagong na patuloy na nagliliwanag sa dilim, handa nang magdala ng swerte at pagsubok sa pamilyang matagal nang inaapi. Lumipas ang ilang araw mula nang dalhin ni Mang Isko ang mahiwagang pagong sa kanilang tahanan. Sa kabila ng kanilang kahirapan, pinilit ng pamilya na alagaan ito ng buong puso. Pinapakain nila ito ng sariwang dahon at pinapaliguan ng malinis na tubig mula sa poso. Hindi nagtagal, napansin nila ang kakaibang pagbabago. Isang umaga, nagising si Aling Rosa na may kakaibang pakiramdam. Tumayo siya at napansin ang kanilang lumang bangang halos walang laman noong nakaraang gabi. Nang silipin niya ito, napahinto siya sa kanyang kinatatayuan. "Isko!" sigaw niya. Napabangon si Mang Isko at agad na lumapit. "Bakit? Ano yon?" Ang bigas!" Nanginginig na sabi ni Aling Rosa. Punong-puno ang banga. Higit pa sa dati nilang kayang ipunin kahit ilang linggo pa silang magtipid. Hindi makapaniwala si Mang Isko. Paano nangyari ito? Lumapit si Lito at ang kanyang mukha ay napuno ng tuwa. "Tatay, himalayan!" Nagkatinginan ang mag-asawa. Walang ibang nakapasok sa kanilang bahay. Walang sino man ang maaaring maglagay ng bigas doon. Dahan-dahang napalingon si Mang Isko sa sulok kung saan naroon ang pagong. Tahimik itong nakahiga, ngunit ang balat nito ay muling kumikislap sa sinag ng umagang pumapasok sa kanilang kubo. "Huwag mong sabihing," bulong ni Aling Rosa. "Hindi natin alam," putol ni Mang Isko. "Pero isang bagay ang sigurado, kailangan natin itong alagaan." Mula noon, unti-unting dumami ang biyayang dumarating sa kanilang pamilya. Ang kanilang maliit na taniman ay tila mas mabilis tumubo. Ang mga palay na dati manipis at mahina ay naging mataba at mabunga. Kahit ang kanilang mga gulay ay tila mas sariwa at masagana kaysa dati. Hindi nagtagal, napansin ito ng mga tao sa baryo. "Hindi ba't si Isko ang may pinakamahinang ani dati?" bulong ng isang magsasaka. "Oo, pero tingnan mo ngayon. Parang pinagpala," sagot ng isa pa. Hindi rin ito nakaligtas sa mata ni Don Severino. Isang hapon, habang sinusuri niya ang kanyang malawak na lupain, napansin niyang mas maganda ang tubo ng palay sa bahagi kung saan nagtatrabaho si Mang Isko. "Ipatawag mo si Isko,"
utos niya sa kanyang tauhan. Kinabukasan, pinatawag si Mang Isko sa malaking bahay ng Don. Pagpasok niya, dama niya agad ang bigat ng tingin ng mayamang Panginoon. "Isko," malamig na bati ni Don Severino. "May gusto akong malaman." "Opo, Don," magalang na tugon ni Mang Isko. "Bakit biglang gumanda ang ani mo?" tanong nito diretsahan. Napayuko si Mang Isko. "Hindi ko po alam, Don. Siguro po'y sinwerte lang." "Sinwerte?" Bahagyang natawa ang Don, ngunit walang saya ang kanyang tinig. "Walang nagsasaka na basta na lang sinuswerte, may ginagawa ka." "Wala po akong itinatago," sagot ni Mang Isko. Pilit pinananatiling kalmado ang sarili. Matagal siyang tinitigan ng Don, tila sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. "Sige," sa wakas ay sabi nito. "Pero tandaan mo, ayokong may lihim sa lupain ko." "Opo, Don," sagot ni Mang Isko bago siya pinayagang umalis. Pag-uwi niya, agad siyang sinalubong ni Aling Rosa at Lito. "Ano ang sabi ng Don?" Nag-aalalang tanong ni Aling Rosa. "May duda siya," sagot ni Mang Isko, "at hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang dahilan." Tahimik silang napatingin sa pagong. Sa sandaling iyon, muling kumislap ang balat nito, mas maliwanag kaysa dati. At sa isang iglap, tila may hangin na umihip sa loob ng kubo kahit sarado ang mga bintana. Hindi nila ito napansin, ngunit sa labas, sa lilim ng isang punong kahoy, may isang nilalang na nakamasid. Ang Engkanto. Pinagmasdan niya ang pamilya at ang mga pagbabagong nagaganap. Ang kabutihan ay unti-unti nang nagbubunga, bulong niya. Ngunit kasabay nito, alam niyang may darating na pagsubok. Sapagkat hindi lahat ay matutuwa sa biyayang kanilang tinatanggap. Habang patuloy na gumaganda ang buhay ng pamilyang De La Cruz, lalong umiinit ang mga mata ng mga tao sa baryo, lalo na ang mga sanay na sila lamang ang may kapangyarihan at kasaganaan. Hindi nalingid sa kaalaman ng marami ang biglaang pag-unlad ng ani ni Mang Isko. Ang kanyang palayan na dati pinagtatawanan lamang ay ngayoy hinahangaan, ngunit kasabay nito kinaiinggitan. Isang hapon, nagtipon ang ilang magsasaka sa ilalim ng malaking puno ng acacia. "Hindi yan normal," sabi ng isa. "Ilang taon na siyang hirap sa ani tapos biglang ganyan na lang?" "May tinatago yan," dagdag pa ng isa. "Baka gumagamit ng kung anong salamangka," bulong ng isa pa na may halong takot. Ang mga bulong na ito ay mabilis na nakarating sa pandinig ni Don Severino. Sa loob ng kanyang malaking bahay, nakaupo siya habang iniisip ang mga narinig. "Hindi ako naniniwala sa tsamba," mariin niyang sabi. "May sikreto si Isko at malalaman ko yon." Tinawag niya ang kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang tauhan. "Puntahan mo ang bahay ni Isko," utos niya. "Magmasid ka, alamin mo kung ano ang pinagmumulan ng swerte nila." "Opo, Don," tugon ng tauhan. Kinagabihan, habang tahimik ang baryo at ang karamihan ay natutulog na, dahan-dahang lumapit ang tauhan ni Don Severino sa kubo ng pamilya De La Cruz. Sumilip siya sa maliit na siwang ng dingding. Sa loob, nakita niya ang pamilya na payapang natutulog. Ngunit may isang bagay na agad niyang napansin, isang kakaibang liwanag na nagmumula sa sulok ng bahay. Dahan-dahan niyang sinipat ito at doon niya nakita ang mahiwagang pagong. "Isang pagong lang?" bulong niya, nagtataka. Ngunit bago pa siya makalapit ng husto, biglang nagningning ang balat nito. Napakaliwanag na tila sumilaw sa kanyang mga mata. "Ah!" Napaatras siya. Sa sandaling iyon, parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng kakaibang takot, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Bigla siyang napalingon sa paligid. Sa dilim, tila may isang anino na nakatayo sa malapit, nakamasid sa kanya. Hindi niya ito maaninag ng maayos, ngunit ramdam niya ang presensya nito. Hindi na siya nag-aksaya ng oras,
Tumakbo siya palayo, hinihingal at nanginginig. Kinabukasan, agad siyang humarap kay Don Severino. "Ano ang nakita mo?" tanong ng Don. "Isang pagong po," sagot ng tauhan, nag-aalinlangan. "Pagong?" kunot noong ulit ng Don. "Opo, pero hindi po ordinaryo. Kumikinang ang balat nito at parang may kung anong kapangyarihan." Napatayo si Don Severino. Kung ganoon, malamig niyang sabi, iyon ang kanilang lihim. Napangiti siya, isang ngiting puno ng kasakiman. Kung ang pagong na iyon ang nagbibigay sa kanila ng suwerte, dapat ay nasa akin iyon. Samantala, sa kubo ng pamilya de la Cruz, walang kamalay-malay ang mag-anak sa balak ng Don. Masaya silang nagsasalo sa simpleng pagkain, ngunit ngayon ay hindi na kulang. "Tatay, parang hindi na tayo nagugutom tulad ng dati," masayang sabi ni Lito. Ngumiti si Mang Isko. "Oo, anak, pero huwag nating kalimutan kung saan tayo nanggaling." "Oo nga," dagdag ni Aling Rosa, "at huwag tayong magbabago, mananatili tayong mabuti sa kapwa." Tahimik na nakikinig ang pagong sa kanilang usapan, habang ang kanyang gintong balat ay marahang kumikislap. Ngunit sa labas ng kanilang payapang mundo, may paparating na panganib. Sa dilim ng gabi, sa loob ng malaking bahay ni Don Severino, nabuo ang isang plano. Isang planong maglalagay sa panganib hindi lamang sa kanilang biyaya, kundi sa kanilang buong pamilya. At sa pagkakataong ito, ang kanilang kabutihan ay masusubok ng higit kailanman. Dumating ang gabi na tila mas tahimik kaysa karaniwan. Walang huni ng kuliglig at ang hangin ay tila nagtatago ng isang lihim. Sa loob ng kubo ng pamilyang De La Cruz, payapang natutulog sina Mang Isko, Aling Rosa at Lito. Walang kamalay-malay sa panganib na papalapit. Sa lilim ng dilim, dahan-dahang gumalaw ang mga tauhan ni Don Severino. Tatlo sila, may dalang sako at ilaw na tinakpan upang hindi mahalata. Tahimik silang lumapit sa kubo, sanay sa ganitong gawain. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang kaba sa kanilang mga dibdib. "Sigurado ka bang ito ang lugar?" bulong ng isa. "Oo, nandito ang mahiwagang pagong," sagot ng isa pa. Maingat nilang binuksan ang pintuang kawayan. Umingit ito ng bahagya, ngunit hindi sapat upang magising ang pamilya. Pumasok sila. Ang liwanag ng pagong ang unang sumalubong sa kanila. Mahina ngunit malinaw, parang gabay sa kanilang pakay. "Naroon," bulong ng pinuno. Dahan-dahan silang lumapit. Sa bawat hakbang, tila lumalamig ang hangin sa loob ng kubo. Pagdating nila sa sulok, nakita nila ang pagong, payapang nakahiga, ngunit ang balat nito ay kumikislap na parang may sariling buhay. "Buhatin mo na," utos ng pinuno. Inabot ng isa ang pagong. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ito. Higit pa sa dati, ang buong kubo ay napuno ng gintong liwanag. "Ano to?" gulat na bulalas ng tauhan. Parang may puwersang pumigil sa kanyang kamay. Hindi niya maitaas ang pagong, tila ba ito ay biglang bumigat. "Bilis, kunin mo na!" sigaw ng pinuno, kinakabahan na rin. Pinilit nilang buhatin ang pagong at sa wakas, matapos ang ilang sandali ng pakikibaka, nagawa nilang ilagay ito sa sako. Ngunit kasabay nito, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kubo. Nagising si Lito. "Tatay!" mahina niyang tawag. Napabangon si Mang Isko. "Ano yon, anak?" Bago pa siya tuluyang makabangon, napansin niya ang mga anino sa loob ng kanilang bahay. "Sino kayo?" sigaw niya. Nagkagulo ang mga tauhan. "Tumakbo na!" sigaw ng pinuno. Mabilis silang lumabas, dala ang sako na kinalalagyan ng pagong. Sinubukang habulin ni Mang Isko, ngunit nadapa siya sa dilim. Paglabas niya, wala na ang mga lalaki. Parang nilamon na sila ng gabi. "Ang pagong!" sigaw ni Lito, umiiyak. Napayakap si Aling Rosa sa kanya.
Nanakaw! Nanakaw ang alaga natin! Tahimik na napaluhod si Mang Isko. Ramdam niya ang bigat ng nangyari. Hindi lamang dahil sa pagkawala ng pagong, kundi dahil sa pakiramdam na may mas malalim pang kahulugan ang pangyayaring iyon. Sa kabilang banda ng baryo, sa loob ng malaking bahay ni Don Severino, dumating ang mga tauhan, hingal na hingal. "Don, nakuha na namin," sabi ng pinuno, inilapag ang sako. Dahan-dahang lumapit si Don Severino at may ngiting puno ng kasakiman, binuksan niya ito. Tumambad ang mahiwagang pagong. "Sa wakas," bulong niya, "ang swerte ay nasa akin na." Ngunit sa sandaling hinawakan niya ito, biglang nagbago ang liwanag nito. Hindi na ito ang mainit at banayad na ningning na nakita ng pamilya de la Cruz. Ito ay naging malamig at tila nagbabanta. Ngunit binaliwala ito ng Don. "Simula bukas," sabi niya, "ako na ang pinakamakapangyarihan sa baryong ito." Hindi niya alam na ang kanyang ginawa ay simula ng isang kapahamakan. Samantala, sa gitna ng palayan, muling nagpakita ang engkanto. Pinagmasdan niya ang kubo ng pamilya de la Cruz, puno ng lungkot at pangamba. Ang kabutihan ay sinubok, mahina niyang sabi. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng bahay ni Don Severino. At ang kasakiman ay malapit ng managot. Sa gabing iyon, ang katahimikan ng baryo ay napalitan ng isang di maipaliwanag na tensyon. Tila may paparating na bagyo, hindi sa langit, kundi sa kapalaran ng bawat isa. Madilim ang umaga sa kubo ng pamilyang de la Cruz. Hindi dahil sa ulap sa langit, kundi dahil sa bigat ng kanilang mga puso. Wala na ang mahiwagang pagong, ang tahimik na pinagmulan ng kanilang unti-unting pagangat. Tahimik na nakaupo si Mang Isko sa labas ng kanilang bahay, nakatingin sa palayan. Dati, ang tanawing iyon ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit ngayon, tila bumalik ang lahat sa dati, puno ng hirap at kawalang katiyakan. "Isko," mahina ngunit may pag-aalalang tawag ni Aling Rosa. Lumapit ito sa kanya, hawak ang mangkok na halos walang laman. "Kaunti na lang ulit ang pagkain natin," sabi niya. Napapikit si Mang Isko, parang isang bangungot na hindi niya matakasan. "Hindi bale," sagot niya, pilit pinatatatag ang loob. "Magtatrabaho pa rin ako, hindi tayo susuko." Sa loob ng kubo, tahimik na umiiyak si Lito. Nakatingin siya sa dating kinalalagyan ng pagong. "Tatay, babalik pa kaya siya?" tanong niya nang marinig ang yapak ni Mang Isko. Hindi agad nakasagot ang ama. Lumuhod siya sa harap ng anak at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Hindi ko alam, anak," tapat niyang sagot. "Pero kahit wala siya, kailangan pa rin nating maging mabuti." Lumipas ang mga araw na tila mas mabigat kaysa dati. Unti-unting bumalik ang kanilang paghihirap. Ang palay na dati masagana ay nagsimulang humina. Ang mga gulay ay hindi na kasing sariwa. At ang mga tao sa baryo, lalo na ang mga mapangmata, ay muling nagsimulang manlibak. "O Isko, nasaan na ang swerte mo?" sigaw ng isa habang siya ay dumadaan. "Baka naubos na," sabay tawa ng iba. Tahimik lamang si Mang Isko. Hindi siya sumagot. Sanay na siya sa pang-aapi. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi siya nasasaktan. Samantala, sa bahay ni Don Severino, kabaligtaran ang nangyayari. Sa unang araw, matapos makuha ang pagong, tila nagkatotoo ang kanyang inaasahan. Dumami ang kanyang ani. Ang kanyang mga bodega ay napuno ng palay. Lalong dumami ang kanyang salapi. "Tama ako," mayabang niyang sabi sa sarili. Ang pagong na iyon ang susi sa kayamanan. Ngunit hindi nagtagal, may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari. Isang gabi, habang siya ay natutulog, nagising siya sa malamig na hangin na dumaan sa kanyang silid. Napabangon siya. "Sino yan?" sigaw niya. Walang sumagot. Ngunit napansin niya ang pagong. Nasa isang malaking lalagyan, ngunit ang liwanag nito ay kakaiba. Hindi ito mainit sa pakiramdam.
Sa halip, tila may dalang pangamba. Kinabukasan, napansin ng mga tauhan na may ilang bahagi ng palayan ang biglang nalanta. "Don, parang may sakit ang palay sa bandang silangan," sabi ng isa. "Imposible," sagot ng Don. "Mas maganda nga ang ani natin ngayon." Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lumalala ang sitwasyon. Ang ibang bahagi ng bukid ay natutuyo kahit dinidiligan. Ang mga hayop ay tila nagiging balisa. At sa gabi, hindi na mapakali si Don Severino. Paulit-ulit niyang naririnig ang mahihinang bulong, parang hangin na may dalang mga salita. "Ibalik mo!" Napapailing siya. "Guni-guni lang ito," pilit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may takot na unti-unting umuusbong. Samantala, isang gabi sa kubo ng pamilyang De La Cruz, muling nagpakita ang engkanto. Hindi sila natutulog. Tahimik na nakaupo ang pamilya, tila nawalan ng pag-asa. Lumapit ang engkanto at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng marahan ngunit malinaw. "Bakit kayo malungkot?" Nagulat sila. Napatingin sila sa pinagmulan ng tinig. Isang nilalang na may liwanag ang nakatayo sa kanilang harapan. Sino po kayo?" Nanginginig na tanong ni Aling Rosa. "Ako ang tagapagbantay ng biyayang nawala sa inyo," sagot ng engkanto. "Ang pagong?" Bulalas ni Lito. Tumango ang engkanto. Hindi siya basta hayop, siya ay pagsubok at gantimpala sa mga may mabuting puso. "Pwede pa po ba siyang bumalik?" tanong ni Lito, puno ng pag-asa. Tumingin ang engkanto kay Mang Isko. "Ang tanong," sabi niya, "ay hindi kung babalik siya, kundi kung handa ba kayong harapin ang pagsubok upang siya ay maibalik." Nagkatinginan ng mag-anak. Sa kabila ng kanilang takot at pangamba, may nagningning na tapang sa kanilang mga mata. "Opo," matatag na sagot ni Mang Isko. "Gagawin namin ang lahat." Bahagyang ngumiti ang engkanto. "Kung ganoon," sabi niya, "handa na kayong baguhin ang inyong kapalaran." At sa sandaling iyon, muling umilaw ang kanilang kubo. Hindi dahil sa pagong, kundi dahil sa bagong pag-asang muling sumibol sa kanilang mga puso. Matilim pa ang kalangitan nang ihanda ni Mang Isko ang kanyang sarili. Tahimik ang paligid, ngunit ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Hindi na siya maaaring umatras, hindi lamang para sa mahiwagang pagong, kundi para sa kanyang pamilya. Sa loob ng kubo, nakatayo ang engkanto. Ang kanyang anyo ay marahang nagliliwanag sa dilim. "Ang landas na tatahakin ninyo ay hindi madali," sabi niya. "Kailangan ninyong harapin ang takot, tukso, at panlilinlang." "Handa na po kami," sagot ni Mang Isko. Lumapit si Lito at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. "Sasama ako, tatay." Nag-alinlangan si Mang Isko. "Anak," ngunit nagsalita ang engkanto. "Hayaan mo siya. Ang kanyang puso ay dalisay. Kakailanganin ninyo ang isa't isa." Napatingin si Aling Rosa sa mag-ama, puno ng pag-aalala. "Mag-iingat kayo," mahina niyang sabi, pilit pinipigil ang luha. Ngumiti si Mang Isko. "Babalik kami. Pangako." Sa isang iglap, iwinagayway ng engkanto ang kanyang kamay. Isang sinag ng liwanag ang bumalot kina Mang Isko at Lito. At sa susunod na sandali, nagbago ang kanilang paligid. Nawala ang kanilang kubo. Nawala ang palayan. Sa halip, napunta sila sa isang masukal na gubat. Madilim, malamig, at tila buhay ang bawat anino. "Nasaan tayo, tatay?" tanong ni Lito, mahigpit na nakakapit sa kanya. "Ito ang unang pagsubok," biglang sabi ng engkanto na ngayoy nasa kanilang harapan. Ang gubat ng mga bulong. Biglang umihip ang hangin at kasabay nito ay narinig nila ang mga tinig. Mahihinang bulong sa una hanggang sa lumakas. "Isko, wala kang silbi. Hindi ka sapat. Hindi mo kayang protektahan ang pamilya mo." Napahinto si Mang Isko. Parang bawat salita ay tumatama sa kanyang puso. "Tatay,
Nanginginig na sabi ni Lito. Naririnig mo rin ba yon? Oo, sagot ni Mang Isko. Pilit pinatatatag ang sarili. Ngunit hindi iyon ang huli. Ang mga bulong ay naging mas malinaw, mas mapanakit. Lito, iniwan ka na ng swerte. Wala ka ng pag-asa. Napaluha si Lito. Hindi totoo yan. Lumuhod si Mang Isko at hinawakan ang mukha ng kanyang anak. Tingnan mo ako, sabi niya. Hindi natin pakikinggan ang mga yan. Hindi nila alam kung sino tayo. Tumango si Lito, bagamat nanginginig. Huminga ng malalim si Mang Isko at tumayo. Hindi ako perpekto, sigaw niya sa dilim. Pero ginagawa ko ang lahat para sa pamilya ko. Unti-unting humina ang mga bulong. Hindi kami susuko, dagdag ni Lito. Mas malakas ang boses ngayon. Sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang paligid. Ang madilim na gubat ay tila umatras at ang landas sa harap nila ay naging malinaw. Lumapit ang engkanto, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Nalampasan ninyo ang unang pagsubok, sabi niya. Ang takot na nagmumula sa inyong sariling isipan. Napangiti si Mang Isko at hinaplos ang ulo ni Lito. Kaya natin to, sabi niya. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. Sa di kalayuan, unti-unting nagbago ang tanawin. Ang gubat ay napalitan ng isang malawak na kapatagan, puno ng gintong bagay na kumikislap sa ilalim ng liwanag. Ang susunod na pagsubok, sabi ng engkanto, ay ang tukso. Napatingin si Lito sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Tatay, ang daming ginto. At sa gitna ng kapatagan, tila may mga bagay na matagal na nilang pinangarap. Pagkain, magagandang damit, at isang bahay na higit pa sa kanilang inaasam. Napahinto si Mang Isko. Alam niyang hindi ito basta-basta. At dito, masusubok kung ang kanilang puso ay mananatiling tapat o madadala ng tukso ng kasaganaan. Nakatayo sina Mang Isko at Lito sa gitna ng kumikislap na kapatagan. Ang lupa ay tila gawa sa ginto at ang hangin ay may dalang bango ng masasarap na pagkain. Sa bawat direksyon na kanilang tingnan, may mga bagay na matagal na nilang pinangarap, mga bagay na kailanman ay hindi nila inakalang mararanasan. Sa kanilang harapan, unti-unting lumitaw ang isang malaking bahay. Matibay, maganda, at puno ng karangyaan. Tatay, mahina ngunit puno ng paghanga ang tinig ni Lito. Tingnan mo, napahinto si Mang Isko. Ang bahay ay tila tumatawag sa kanya. Sa wakas, bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Ito na ang buhay na nararapat sa inyo. Biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Sa loob, may mesa na puno ng pagkain. Kanin, ulam, prutas, at matatamis na hindi pa nila natitikman. Hindi na kayo magugutom, bulong ng hangin. Napatingin si Lito sa kanyang ama. Tatay, pwede ba tayong pumasok? Hindi agad nakasagot si Mang Isko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mesa. Naalala niya ang mga gabing halos wala silang makain. Naalala niya ang gutom ng kanyang anak. Isang hakbang ang ginawa niya papalapit. Ngunit sa sandaling iyon, may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang sinabi ng engkanto. Ang susunod na pagsubok ay ang tukso. Napapikit siya sandali. Pagmulat niya, tumingin siya kay Lito, ang kanyang anak na kahit sa gitna ng kahirapan ay nanatiling mabuti. Anak, mahinahon niyang sabi, hindi ito totoo. Napatigil si Lito. Pero tatay, parang totoo naman. Hindi lahat ng mukhang biyaya ay tunay, sagot ni Mang Isko. Kung kukunin natin ito ng hindi tama, baka mawala rin ito sa atin. Tahimik si Lito. Nakatingin pa rin siya sa pagkain, ngunit unti-unti niyang naunawaan ang ibig sabihin ng kanyang ama. Mas gusto ko po na maghirap basta kasama kita at si nanay, sabi niya. Napangiti si Mang Isko at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Sapat na iyon para sa akin. Tumalikod sila sa bahay.
Sa sandaling iyon, biglang naglaho ang lahat. Ang gintong kapatagan, ang marangyang bahay, at ang masasarap na pagkain, lahat ay naglaho na parang bula. Napuno ng liwanag ang paligid. Muling lumitaw ang engkanto. Hindi ninyo pinili ang kayamanan, sabi niya. Pinili ninyo ang katotohanan at pagmamahal. Tumango si Mang Isko. Hindi namin kailangan ng bagay na hindi namin pinaghirapan. At hindi rin namin ipagpapalit ang isa't isa, dagdag ni Lito. Bahagyang ngumiti ang engkanto, tila nasisiyahan. Nalampasan ninyo ang ikalawang pagsubok. Ngunit agad ding nagbago ang kanyang muka, naging seryoso. Ang huling pagsubok, sabi niya, ang pinakamahirap sa lahat. Unti-unting nagdilim ang paligid. Ang liwanag ay napalitan ng malamig na hangin. Sa harap nila, lumitaw ang isang anyo. Isang pamilyar na figura. Don Severino, bulong ni Mang Isko. Ngunit ang kanyang anyo ay kakaiba. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at ang kanyang paligid ay tila nababalot ng anino. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang mahiwagang pagong. Ngunit ang pagong ay hindi na kumikislap ng mainit na liwanag. Ito ay malamig at tila naghihirap. Kung gusto ninyo itong mabawi, malalim at malamig na sabi ng anyo, kailangan ninyong patunayan ang tunay na laman ng inyong puso. Mahigpit na hinawakan ni Lito ang kamay ng kanyang ama. Tatay, bulong niya. Huminga ng malalim si Mang Isko. Alam niyang ito na ang huling hamon. At dito, malalaman kung hanggang saan ang kaya nilang isakripisyo para sa kabutihan. Nanatiling tahimik ang paligid habang nakatayo sina Mang Isko at Lito sa harap ng anyong hawig ni Don Severino. Ang hangin ay malamig at ang lupa ay tila unti-unting nagiging abo sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa gitna ng dilim, hawak ng anyo ang mahiwagang pagong, mahina na ang liwanag nito, tila ba unti-unting nawawalan ng lakas. Tatay, mahina at puno ng lungkot ang tinig ni Lito. Nasasaktan siya. Napapikit si Mang Isko. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito simpleng laban. Ito ay isang pagsubok ng puso. Kung nais ninyong mabawi ang pagong, muling nagsalita ang anyo, may kapalit. Ano ang kapalit? Matatag na tanong ni Mang Isko. Ngumiti ang anyo, isang ngiting malamig at walang awa. Ang inyong swerte at ang inyong kinabukasan. Napakunot ang noo ni Mang Isko. Ano ang ibig mong sabihin? Kapag kinuha ninyo ang pagong, paliwanag ng anyo, mawawala sa inyo ang lahat ng biyayang maaari ninyong makamtan. Mananatili kayong mahirap habang buhay. Parang tumigil ang mundo sa sinabi nito. Napatingin si Lito sa kanyang ama, puno ng takot. Tatay, ibig sabihin po, babalik tayo sa dati? Hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa kanyang isipan, dumaan ang lahat, ang gutom, ang hirap, ang pang-aapi, ang mga gabing wala silang makain, ang mga panlalait ng ibang tao. Ngunit kasabay nito, naalala rin niya ang mga ngiti ni Lito, ang kabutihan ng kanyang asawa, ang kanilang pagmamahalan bilang pamilya. Tatay, muling tawag ni Lito, nanginginig ang boses. Lumuhod si Mang Isko sa harap ng kanyang anak. Anak, mahinahon niyang sabi, kung pipili tayo, ano ang mas mahalaga sa'yo? Napaluha si Lito. Tumingin siya sa pagong, mahina at tila naghihirap. Siya po, tinulungan niya tayo, sabi niya. Tumango si Mang Isko. Kung ganoon, sabi niya, tumayo at humarap sa anyo. Handa kaming isuko ang lahat. Nagulat si Lito, ngunit hindi siya tumutol. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Opo, sabi niya. Basta mailigtas lang siya. Biglang natahimik ang paligid. Ang anyo ay tila hindi inaasahan ang kanilang sagot. Sigurado kayo? Tanong nito, mas malamig ang boses.
Oo, matatag na sagot ni Mang Isko. Hindi namin kayang talikuran ang tumulong sa amin, kahit kapalit pa ang aming kinabukasan. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang pagong. Ang malamig nitong liwanag ay naging mainit at maliwanag muli, mas maliwanag kaysa kailanman. Ang anyo ni Don Severino ay napaatras. "Ano ito?" sigaw nito. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo, parang usok na tinatangay ng hangin. Ang dilim ay napalitan ng liwanag, at sa gitna nito muling lumitaw ang engkanto. "Natapos ninyo ang huling pagsubok," sabi niya. Puno ng galak ang kanyang tinig. Napatingin sina Mang Isko at Lito sa pagong, na ngayoy malayang gumagalaw at kumikislap ng napakaliwanag. "Hindi ninyo pinili ang sarili ninyo," sabi ng engkanto. "Pinili ninyo ang kabutihan, katapatan at utang na loob." Lumapit ang pagong kina Mang Isko at Lito, tila nagpapasalamat. Hindi kailanman mawawala ang biyaya sa mga pusong tapat, dagdag ng engkanto. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang liwanag ay lumakas at ang mundo ay tila umiikot. At sa susunod na sandali, nasa loob na muli sila ng kanilang kubo. Nakatingin si Aling Rosa sa kanila, puno ng gulat at tuwa. "Isko, Lito!" sigaw niya. Sa kanilang harapan, ang mahiwagang pagong ay naroon. Mas maliwanag, mas buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Hindi na ito simpleng biyaya. Ito ay isang gantimpala para sa pusong marunong magmahal at magsakripisyo. At sa labas ng kanilang kubo, ang unang sinag ng araw ay muling sumikat. Tila nagbabadya ng isang bagong simula para sa pamilyang matagal nang inaapi. Sumikat ang araw na tila mas maliwanag kaysa dati sa baryo. Ang hangin ay sariwa at ang mga ibon ay masiglang umaawit. Parang ipinagdiriwang ang bagong simula ng pamilyang De La Cruz. Sa loob ng kanilang kubo, magkakasamang nakaupo sina Mang Isko, Aling Rosa at Lito. Sa gitna nila, ang mahiwagang pagong ay tahimik na nakahimlay. Ang gintong balat nito ay kumikislap ng banayad at mainit. Hindi nakasisilaw, kundi nagbibigay lakas. "Totoo ba ito?" Mahina ngunit puno ng saya ang tanong ni Aling Rosa. Ngumiti si Mang Isko. "Oo, nabalik siya. At higit pa." Lumapit si Lito at marahang hinaplos ang pagong. "Hindi ka na namin pababayaan." Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang engkanto sa kanilang harapan. Ang kanyang anyo ay mas maliwanag kaysa dati. "Natapos ninyo ang lahat ng pagsubok," sabi niya. "At napatunayan ninyo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o ani, kundi sa kabutihan ng puso." Tahimik na nakinig ang pamilya. Ang pagong na ito, patuloy ng engkanto, ay hindi lamang tagapagbigay ng biyaya. Siya ay tagapagpala sa mga taong marunong magmahal, magtiwala at magsakripisyo. Tumango si Mang Isko. "Nauunawaan na namin." Ngunit tandaan ninyo, dagdag ng engkanto, ang biyaya ay hindi dapat angkinin para sa sarili lamang. Ito ay dapat ibahagi. "Opo," sabay na tugon ng mag-anak. Unti-unting naglaho ang engkanto. Iniwan ang isang mainit na liwanag na bumalot sa kanilang tahanan. Mula noon, muling umusbong ang kasaganaan sa kanilang buhay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang para sa kanila. Tinulungan ni Mang Isko ang kapwa magsasaka na nahihirapan. Ibinahagi nila ang kanilang ani sa mga pamilyang nagugutom. Ang kanilang kubo, bagamat nanatiling simple, ay naging tahanan ng kabutihan at pag-asa. Hindi nagtagal, nagbago rin ang ihip ng hangin sa baryo. Ang mga taong dati nangungutya ay unti-unting natahimik. Nakita nila ang kabutihan ng pamilyang De La Cruz, hindi lamang sa kanilang pag-asenso, kundi sa kanilang pagbabahagi. Samantala, si Don Severino ay nakaranas ng kabaligtaran. Ang kanyang kasakiman ay nagdala sa kanya ng kapahamakan.
Ang kanyang mga palayan ay tuluyang nalanta at ang kanyang mga tauhan ay isa-isang umalis. Sa huli, napilitan siyang humingi ng tulong. Isang araw, dumating siya sa kubo ng pamilyang De La Cruz, ang dating minamaliit niya. Isko! Mahina niyang tawag. Lumabas si Mang Isko at hinarap siya. Ano ang maitutulong ko, Don? Mahinahon niyang tanong. Napayuko si Don Severino. Ako'y humihingi ng tawad. Tahimik na sandali ang lumipas. Sa halip na galit, kabutihan ang pinili ni Mang Isko. Halika, sabi niya. May pagkain kami. Mag-usap tayo. Nagulat ang Don, ngunit sumunod siya. Sa hapag na minsang kulang, ngayon ay may sapat at bukas para sa lahat. At doon nagsimula ang pagbabago, hindi lamang sa buhay ng isang pamilya, kundi sa buong baryo. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng mahiwagang pagong ay naging alamat. Ngunit higit pa sa himala, ang tunay na iniwan nito ay isang aral. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, kundi sa kabutihang handang ibahagi. At sa puso ng palayan, sa ilalim ng araw at bituin, patuloy na kumikislap ang gintong pagong. Hindi lamang bilang simbolo ng swerte, kundi bilang paalala na ang kabutihan, kapag iningatan, ay kailanman hindi mawawala. Wakas.